Sabi kasi kapo ni Mike Abe, nung diniscuss natin, meron daw secret deal. O, di ba? Eto, pakinggan natin tong secret deal na sinasabi ni Mike Abe. Okay? Sunshine! Kanilang narrative naman na inilalabas ngayon, ang ibang pinalulutang ngayon is meron daw secret deal ang mga Duterte sa China. Meron ding lumalabas na Nagtaka tuloy yung professor, oh. Professor Ana Malindog, political analyst. Pag nilagay dyan yung pangalan ni Mike Abe, Sunshine Media. Sunshine Media. Former Sunshine Media. Eric Sanchez, salamat po. secret deal, malabas na mga issue ng US. Ba't natatawa si agad? Secret deal ni Oy! Almar, happy birthday to you, ha? Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Birthday niya ngayon, hoy. Gano'n naman kayo, magbigay-pugay kayo kay Admar. Admar! Happy birthday. ni Marcos daw at ni US. Alin ka mas naniniwala na secret deal? Ito yung ano ko dyan na analysis ko. President Duterte and the Dutertes, I don't think they have a deal with China. That's one thing that I can say. And I think this is really the truth. Why? Because hindi mahilig si Digong sa mga deal na ganyan eh. Walang ganon. And even China. RHJ Cabanye, salamat po. At saka ganito lang. Alam mo, yung sinasabing secret deal, sabi kasi nila kaya walang dokumento verbally daw. Alam mo, si Pangulong Duterte, meron ng katandaan yun. Hindi, totoo naman to, Real talk tayo, may katandaan na po si Pangulong Duterte. Makakalimutan niya yan kung walang dokumento. 'Di ba? So ano ibig ko lang sabihin nun? Hindi ho siya makikipag-deal nang walang dokumento. Kung talagang may deal, may dokumento po yan for sure. Especially if you are dealing bilang presidente ng Pilipinas at ang kausap mo, presidente ng China. Ano ito? Nagchismisan? Si Jinping. Ganito may usapan tayo Ganito lang gawin natin Ganon! Ano, nagkwentuhan lang tapos hindi nga magkaintindihan yan. Siyempre may interpreter pa yan. Tapos nagkwentuhan lang, nag-deal. Basta kasunduan natin to Ganon! Siyempre kung merong especially bansa to bansa ang deal dyan, may documentation yan. China, it's not in their character to make a deal with an individual. Usually, China makes deal with a country, state to state yan. Hindi yan individual to state. No, there's no such thing. Long term kasi long term pag bansa ang kausap mo as bansa kaysa sa individual kasi mawawala din yan, bababa sa pwesto. Yun ang pinupunto dito. Una-una, yung 'di ba alam naman natin kung anong klaseng bansa ang China. Yan China na yan, bibihira kung magpalit ng leader yan. Tayo, alam ng ibang bansa, palit tayo ng palit. Minsan nga, hindi na umaabot ng 6 years. So kung gagawa sila ng deal with us, dapat dokumentary yan. May pirmahang nagaganap dyan. Diba? Hindi po pwedeng ganun lang. Kasi alam nung China, mapapalitan din tong leader na to. So they will not talk to us ng chismisan lang. Porket ang hilig nyo sa chismisan hindi po yan yung parang, pag ako nanalo, 20 pesos na bigas. Hindi ho ganun yun. Hindi ho ganun ang deal dyan. Kailangan may pirmahan ng nagaganap yan. Wala din yan that's one thing that we need to understand about China. That's the problem with Filipinos. They don't try to get to understand China as a country and the characteristic of the Chinese people. China will not make a deal with a person. Usually, if it's the government, the Chinese government Nabi, salamat po. will deal with the government and country. Oy, salamat po uli sa mga nagpapakulay dahil po sa inyo ay tayo po ay nagiging independent, patuloy na independent at hindi natin kailangan magpa-recruit kay Cass Janet. Country yan. If you talk about deals. Siguro, ang sinasabi lang kasi ni President Duterte, si President Duterte and President Xi, outside of their official function or outside of government, outside of politics, they are friends, like people, like human beings. They're friends. And they're entitled to friendship, for God's sake, because they are human beings. So that is not a deal. That is just friendship. But that is not a deal.
Ngayon, kung tatanungin mo naman ako sa Yung isang deal, at Tony Beth. United States. Saan ka mas naniniwala? Yun naman ang sasagutin ko. Apa, sige pa. Okay? Oo. Yun ang sinasabi ko kasi Americans likes to do this. Pero Take note, if you look at Americans, they always deal with a person kasi sometimes ginagamit nilang person to get what they want in a country. Gets nyo? Sinasabi ni Professor, mas ginagawa pa ng Amerika yan. Yung nakikipag-deal. And yan, back up with history, back up with documentary films na talagang mahilig makipag-deal ang Amerika. Ito na lang yung ginawang pagtakas ng pamilya Marcos noong 1986. That's a deal. Yun, aminado sila. Amerika po kung hindi dahil sa Amerikang pangingialam ng Amerika, hindi mawawala ang mga Marcos sa Pilipinas. So, by history, mas nakikipag-deal pa ang Amerika ng personal kesa sa China. That's why that's why you look at the diba? They always back up. Zelensky is back up by whom in the Ukraine crisis? It's back up by the United States. Ano yung dealing ng United States through Zelensky? Even if the whole Ukrainian country doesn't like it anymore, pero ang kanilang ang kinakausap nila at binabackupan nila si Zelensky. Because if Zelensky is not backed up by the United States, Zelensky will not anymore be the president of Ukraine. Kasi ang United States mahilig sa ganon. Yung tao, in exchange kung anong mga personal interest niya, yun ang i-feed ng United States, sila ang magdi-deal. It's not the country to country. Ang ganda ng paliwanag ni Madam. Diba? Totoo naman Kung hindi na, yung, di ba sinasabi nga dyan sa Ukraine na yan, kung hindi siguro kausap ni Zelensky yan yung presidente ng Amerika, matagal na siguro nabura sa yan. Totoo naman. Di ba? Yun ang kausap Di ba ganyan din ang ginagawa nung naalala ninyo ng mga nanguhuli ng mga terorista ang Amerika pupunta sa Afghanistan. Kakausap sila ng mga leaders ng opposition na lumalaban doon sa gusto nilang makuha. Halimbawa, 'di ba? Naalala niyo yung story ng ayoko na lang banggitin dito kasi demonetize tayo. Yung isang grupo, ang ginawa nila, kinausap nila yung para pabagsakin yung isang hari, tapos etong grupo na to, lumakas ng todo. Yun ang kinausap kasi ng Amerika Lumakas ng todo, ngayon naging problema na ng buong mundo. Bakit to? Kasi nakipag-deal sila one-on-one. Yan ang hiling ng Amerika. Etong China, may nabalitaan na ho ba tayo nakipag-deal ang China? Ang alam ko nakikipag-deal sila, paano magdala ng siopaw, siomai, at saka Apple na Android, ganun. Ganon sila So kung tatanungin mo ako, kung mas may deal si PBBM with the United States, the possibility of that is higher, unbelievable more, compared dun sa Duterte China. Naku po, grabe yung statement mo, Madam. Bukas na bukas, wala ka ng trabaho. Kapahanap ka na. Madam, bukas na bukas, wala na. Dahil sinasabi lang naman niya, it's more believable. Hindi naman niya sinasabing totoong nangyari. It's more believable na mas may deal si Pangulong Marcos sa Amerika kesa sa may deal si Pangulong Duterte sa China. Hindi naman ibig sabihin, sinasabi ni Madam, na masama yung deal ni Pangulong Marcos sa Amerika. Malay nyo, ang deal niya sa Amerika Di natin alam, pag nagkagipitan. The deal ko no. Iba nga yung analysis ko nga mas Ano kaya yung analysis ni Madam? mahirap, mas nakakaano pa nga yung analysis ko dyan Mas, ngayon ko lang nare-realize yung mga bagay before the election Kasi nung election, akala natin iba ba? Tapos parang sinasabi nga ng karamihan na budol. Pero ako meron akong mas malalim na analysis dyan Sabi ko nga, even before the election, my analysis is,
They already talked to the United States Naku po! even before the election. Talaga! Alam mo, narinig ko rin yung ganyan, ha? Meron Hindi, yun yung analysis ko, ha? Yung Meron din analysis akong ko, narinig ngayon na ko lang ganyan, sinasabi. Meron din ako. Ito naman si Admar, oh. Marisol din, eh. Rans Timbang, maraming salamat. Aksem. Admar, ha? Marisol ka rin, ha? Talagang sinusulsulan mo si Madam, ha? Hindi. Joke lang, Admar. Hindi, kasi alam mo, tama yung sinabi ni Madam, eh. Actually, may mga kwento naman talagang ganyan. Na bago pa magsimula ang eleksyon, pinis na. Kasi, di ba, sinabi ng, kung pansinin ninyo, yung before the election, iba ang tono ni PBBM. Pero after the election, naiba na yung tono ni PBM. Pagdating mo sa Amerika. Nakita ninyo? Kasi, remember, America hates Dutertes. They really hate Duterte. Bakit? Because of the, hindi kasi hindi uto-uto si PRRD sa Amerika. That's the truth. Hindi uto-uto si Pangulong Duterte sa Amerika. Hindi nila nakuha si Pangulong Duterte, kaya ayaw nila sa mga Duterte. Naghanap tuloy sila ng ibang kandidato. Yun yung sinasabi nung iba. Without the backup ng Amerika, sabi nga nung iba, si Madam, ganun din ang parang sinasabi niya, hindi naman talaga mananalo itong PBBM na to. Yan ang sinasabi niya. Kung narinig na ganyan. Well, narinig ko lang din naman yan at patuloy nating pakikinggan ang lahat ng mga naririnig natin. Prof, maraming salamat sa inyong oras at panahon sa uulitin. Maupay na hapon muli. Ayan, ha. So, kayo ho, ano sa tingin ninyo? Basta ito ang alam ko. Ito lang ang alam ko. Fake news si Mike Abe. Bakit kanyo? Bakit kanyo? Kasi po, hanggang hindi niya nilalabas yung sinasabi niyang article na nilalabas ng China, ilabas mo muna yung sinasabi mong sinabi ng China na merong deal sila with PRRD. Ilabas mo yung article na yon, tignan natin kung meron ba talagang dokumentong nagpapatunay na merong pakikipag-deal si PRRD sa China. May secret deal. Hanggang hindi mo nilalabas yan, aba, fake news peddler ka. You are the sunshine in my life. Ooh, you are the sunshine in my life. Ooh. Samaan ninyo, ganda-ganda ng boses ko. Ito ba? Ito naman, yung isa pang fake news. Kesyo, bakit merong Chinese sa Coast Guard?